Sa kasalukuyang panahon, marami tayong naririnig tungkol sa global warming at climate change. Ang dalawang ito ay may malaking epekto sa ating planeta at sa ating pamumuhay. Ang pag-unawa sa kung ano ang mga ito at bakit nangyayari ay mahalaga upang maprotektahan ang mundo para sa atin at sa mga susunod na henerasyon. Ngayon naman ay dadapo tayo sa pangunahin nating topic at ito ay global warming. Ano nga ba ang global warming? Ang global warming ay unti-unting pagtaas ng average ng temperatura ng ating planeta. Nangyayari ito dahil sa pagtaas ng mga greenhouse gases tulad ng carbon dioxide o CO2 at methane or CH4 sa atmosphere. Ang mga gases na ito ay gumagana tulad ng isang puno. Pinipigilan ang init ng araw na makalabas ng atmosphere kaya naiipon ang init sa loob ng mundo. Ang pagsunod ng fossil fuels, carbon, langis at natural gas para sa enerhiya at transportasyon ang pangunahing dahilan ng pagdami ng greenhouse gases. Bukod dito, ang deforestation o pagputol ng mga puno ay nagpapalala rin ng problema dahil ang mga puno ang sumisipsip ng CO2. Sa kakulangan ng mga puno, mas maraming CO2 ang naiipon sa atmosphere na nagdudulot ng global warming. Pangalawa, deforestation. Ang patuloy na pagputol ng mga kagubatan ay nag-aalis ng mga puno na sumisipsip ng carbon dioxide. Dahil dito ay mas maraming carbon dioxide ang naiipon sa atmosphere. Pangatlo, agrikultura. Ang mga aktibidad sa pagsasaka at pag-aalaga ng hayop ay naglalabas din ng methane, isang mas malakas na uri ng greenhouse gas kaya sa carbon dioxide. Pang-apat, industrialisasyon. Ang mga pabrika at iba pang industrial na aktibidad ay naglalabas din ng iba't ibang uri ng greenhouse gases na nag-aambag sa global warming. Bakit nga ba nangyayari ang global warming? Ang global warming ay pangunahing dulot ng mga gawain ng tao. Narito ang ilan sa mga pangunahing dahilan kung bakit ito nangyayari. Una, ang pagsunog ng fossil fuels. Ang pagsunog ng fossil fuels upang makagawa ng kuryente para sa mga sasakyan at sa mga industriya ay naglalabas ng malaking dami ng CO2 at iba pang greenhouse gases sa atmosphere. Paano maiiwasan ang global warming? Upang maiwasan ang global warming, kailangan nating kumilos upang mabawasan ang paglabas ng greenhouse gases. Narito ang ilang paraan. Pang-una, paggamit ng renewable energy. Sa halip na umasa sa mga fossil fuels, maaari natin gamitin ang renewable energy sources tulad ng solar wind at hydroelectric power na hindi naglalabas ng CO2. Pangalawa, pagtipid ng enerhiya. Maaaring bawasan ang paggamit ng enerhiya sa pamamagitan ng simpleng mga hakbang tulad ng pag-off ng mga appliances kapag hindi ginagamit at paggagamit ng energy efficient ng mga kagamitan. Deforestation. Ang pagtatanim ng mga puno ay mahalaga upang mabawasan ang CO2 sa atmosphere. At ang mga puno ay natural na sumisipsip ng CO2 kaya't ang pagpaparami ng kagubatan ay makakatulong upang labanan ang global warming. Eco-friendly na transportasyon. Ang paggamit ng pampublikong transportasyon, paglalakad, pagbibisikleta at paggamit ng electric vehicle ay makakatulong upang mabawasan ang paggamit ng fossil fuel. Panglima, pagbabawas ng waste. Ang pag-recycle, composting at pagbawas ng paggamit ng mga single-use plastics ay makakatulong upang mabawasan ang paglabas ng mga greenhouses. Ngayon naman, dadako naman tayo sa climate change. Ngunit, ano muna ang climate change? Ang climate change ay tumutukoy sa malawakang pagbabago sa mga pattern ng klima sa buong mundo. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-init ng mundo, kundi pati na rin sa pagbabago ng mga pattern ng panahon. Tulad ng mas matinding bagyo, tagtuyot, at pagtaas ng antas ng dagat. Ano nangyayari ang climate change? Ang climate change ay nangyayari dahil sa parehong mga dahilan kung bakit nagaganap ang global warming. Narito ang ilan sa mga pangunahing sanhi ng climate change. Una, pag-init ng mundo, global warming. Habang umiinit ang mundo, nakakaroon ng mga pagbabago sa pattern ng panahon na nagreresulta sa matitinding kalamidad tulad ng bagyo at tagtuyot.
Pagkatunaw ng yelo. Dahil sa global warming, natutunaw ang mga ice cap at glaciers na nagdudulot ng pagtaas ng antas ng dagat. Ang pagtaas ng dagat ay nagdudulot ng pagbabago sa mga pattern ng ocean currents na nakaka-epekto sa klima. Feedback loops. Ang mga pagbabago sa klima ay nagdudulot ng karagdag na epekto na nagpapalala sa climate change. Halimbawa, habang natutunaw ang yelo, mas maraming init ang na-absorb ng karagatan na nagdudulot ng mas mabilis na pag-init sa mas mabilis na pagkatunaw ng Ngayon naman, dadako naman tayo kung paano maiiwasan ang climate change. Ang climate change ay maaaring maiwasan o mapabagal sa pamamagitan ng mga hakbang na katulad ng sa global warming. Una, pagbabawas ng greenhouse gas emissions. Ang pangunahing hakbang ay ang pagbawas ng paglabas ng mga greenhouse gases sa atmosphere sa pamamagitan ng paggamit ng renewable energy, pagtitipid ng enerhiya at pagbabawas ng paggamit ng fossil fuels. Pangalawa, sustainable practices. Ang pag-adapt ng sustainable practices tulad ng pag-recycle, pagtatanim ng puno at paggamit ng eco-friendly na mga produkto ay makakatulong upang mabawasan ang epekto ng climate change. Pangatlo, international na kooperasyon. Ang climate change ay isang global na issue na nangangailangan ng pagtutulungan ng mga bansa upang makabuo ng mga patakaran at solusyon na magpapababa sa greenhouse gas emissions at protektahan ang kalikasan. Pang-apat, paghahanda at adaptasyon. Mahalaga rin ang paghahanda sa mga epekto ng climate change. Kailangan natin mag-develop ng estratehiya upang matugunan ang mga pagbabago sa klima. Tulad ng pagtataas ng baybayin at pagpapalakas ng mga infrastruktura upang maging mas handa ang kalamidad. Kabuuan ng lahat, ang global warming at climate change ay mga seryosong issue na may malalim na epekto sa ating kapaligiran at pamumuhay. Ang mga ito ay resulta ng mga gawain ng tao na nagpapataas ng antas ng greenhouse gases at atmosphere. Upang maprotektahan ang ating planeta, kailangan nating magtulungan at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan at mapabagal ang global warming at climate change. Sa pamamagitan ng pagkilos ngayon, maaari pa nating mapanatili ang kalusugan ng ating mundo para sa atin at sa mga susunod na henerasyon.